Chismis! Bakla siya! With Kapitana Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo energy. Isang maganda morning pa rin po Metro and Mega Manila sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Bakla Siya! Woo, 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 woo! Hello po sa inyong lahat. Kamusta naman? At syempre sa lahat ng ating mga panggana na katutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and syempre sa lahat ng ating mga pangga worldwide. Wow, taray, worldwide. Oo, di ba? May nakikinig sa Japan, may nakikinig sa Abu Dhabi, sa Dubai, Malaysia, Japan, nasabi ko na yan. Kay Jerwin De Leon ng Singapore, hello sa iyo, hindi ba? Syempre, si Daryl, John Daryl ng Canada, hello po sa inyo. Makakalimutan ko ba naman ang Reyna ng Australia na si Cathy Amos? Hello po sa inyong lahat dyan. O, diba? Kamusta naman kayo? At syempre, gusto ko rin batiin ang mga estudyante, o, diba? Ng pamantasan ng lungsod ng San Pablo. Oy, sina Joshua Alarba, si Karen Castillo, Emmanuel Aquino, Kaylen Morales at Jerozalina Carbonella. Oy, hello po. Si EAC Manila naman daw. Iyak ba ang tawag dito? Iyak, tama. Eyak Manila, si Justin Vergara, hello sa iyo. Kamusta? Nandirito sila sa aking harapan. O, diba? Mabuhay ang mga estudyante nowadays, hindi ba? Uy, balita ko sa sobrang taas nga ng gasolina, yung iba daw mga schools na, online class na ulit. Kasi parang effective today, correct me if I'm wrong, ang De La Salle University dyan sa may Taft, parang starting today yata because of the price hike ng gasolina, online class na sila. 'Di ba? Hangga't hindi bumaba. Paano ko hindi bumaba? 'Di ba? Ang presyo ng gasolina. Ang kaya lang nilang ibaba ay ang kanilang salwal. Charot, hindi walang salwal na ibababa. Nakakaloka. 'Di ba? Carson. Ayan, si Darren Fukunaga from Carson, California. Taray. Alam mo, minsan pangarap ko yung mag-unbox ng mga balikbayan box. Charo. Yung mga may maraming corned beef, ganyan. Pangarap ko yun minsan. Tipong, yung pagbukas mo, di ba? Yung sasambulat sa'yo, mga tuwalya, ganyan. Tapos yung mga tipak-tipak na sabon, yung mga gano'n. Pangarap ko yun. Tapos yung mga corned beef na disuse, alam mo yun, di ba? Pag sa abroad. Tapos yung sandamukal na spam. Yan yung mga pinadaan. Hello po sa inyo, ha? Listening from New York, Cubao, Mario Palmera. Na yung nakikinig din sa atin all the way from Antipolo, si Kenneth Morado. Hello po sa inyong lahat. Kamusta? Diba? Yan. Uy, pwede nyo po akong i-message sa mga kayong panig ng Metro and Mega Manila or ng Pilipinas sa ating text line 0945-367-8792 kung may mga mensahe kayo na gustong iparating, meron kayong mga gustong batiin na mga nagsaselebrate ng kanilang mga birthday ngayon. Uy, gusto kong batiin Tita Mayet de la Rosa. Hi! Kamusta po? Diba? God bless you always po. Ang original na kumikinang-kinang sa loob ng mall. Mayet de la Rosa. Hello po, Tita Mayet. I miss you po. At syempre, sa lahat pa rin po ng ating mga panggana na nakatutok sa atin. At syempre, gusto rin natin batiin na din, samantalahin natin, hindi ba? Syempre, ang mga taga-bistro group, lalong-lalo na ang Secret Recipe. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay at pag-antabay. Makakalimutan ba naman natin ang mga, alam mo yun, faithful natin mga friends. Diba? From Gordo's Crispy Pata. Hello po. Diyan sa dito yan. Malapit
sa may Phil Oil Arena along Pinaglabanan siya. 'Di ba? Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-tune in. Siyempre, ang Hungry Pares. Ma'am Regina, hello po. Magandang morning. 'Di ba? Nakakamiss na po yung pork silog nyo. Good morning! Sabi niya ganun. Gusto daw niyang batiin ang sarili niya ng happy. Uy, birthday mo talaga, Daryl Fukunaga. Happy birthday! Yumi Claire. Ayan. De Los Santos. Ayan. Kapitana Sisa, can't wait po na makita na masayaw niyo po yung hawak ni Ian Mark. Ano yun? Brief? Ganon? Diba yung hawak ko ang brief, hawak ko ang brief, ganon. Well, over the weekend, marami akong nahawakan na brief dahil naglaba ako. Naglaba, kaya ang dami. Oh, diba? Kaya ang dami kong nahawakang brief. Yung habang sinushoot mo sa washing machine, kumakanta ka, hawak ko ang brief, hawak ko ang brief, ganon. May pa-effects pa. Good morning po sa inyong lahat. O, diba? And syempre, diba, habang kinakanta ko yon, habang sinushoot ko ngayon sa washing machine, diba, hawak ko ang brief, ganon. And nandun na lahat ng brief sa washing. Di ko, umiikot na siya. Di kumakanta na ako ng brief. Tawang-tawa. Hi kay Chokoy Ganjongko, o diba? Nakatatapos lang daw maglinis ng sasakyan, o diba? Maraming salamat po. Pero eto na nga. Ayan, tumungo na tayo sa ating next Baklaytas! Nako, eto na. Ating nasagap over the weekend at talaga nga naman nagtanong din tayo from a very reliable source. Kasi may mga, over the weekend, ay may mga kumakalat na balita na ang TV5 nga daw ay nag-iisip nga ba or nakikipag-usap, nakikipagbate, tama po ba? Ganun. Nakikipagbati na ngayon sa ABS-CBN muli. Sabi ng ilang mga netizen, yan kasi, diba? Hindi kasi pinirmahan yung termination na inakalang sales invoice. Eh di sana happy pa din. Pero coming from a reliable source, nang tinanong natin, totoo ba na may nagaganap na pag-uusap between TV5 and ABS-CBN? Sinagot niya ako ng walang kagatol-gatol na yes, may nagaganap muling pag-uusap. Baka kasi ito na yun, alam mo yun, na napatotoo na yung chismis over the weekend. 'Di ba? Na sinasabi daw kasi parang nag-meeting na daw po muli si Gabby Lopez and si Manny V. Pangilinan kasi parang they are parang kumbaga parang coming up with a project para ilagay sa Signal TV nila. So ibig sabihin sa kanilang cable channel ito kasi doon din natin napapanood si Kuya Will, 'di ba? Kasi sa ngayon, 'di ba, wala pa kasi sa free TV channel, 'di ba, yung Willionario nasa Signal TV nasa cable, 'di ba? At parang kailangan mo yatang mag-subscribe kasi nga para mahawakan ng ticket. Ganon. Kailangan mo mag-subscribe para makakita. Hoy, hindi ka makakakita ng ticket. Sa bagay, totoo yun. Kailangan nyo talaga mag-subscribe. Grabe. Kasi speaking of ticket, diba? Alam mo yun, naluloka lang ako over the weekend. Ewan ko ba naman, kasi nasabi ko to nung nag-live po ako nung Sabado sa TikTok, na sabi ko, bakit parang ang mga tao ang padala sa akin lahat puro iskandal? Diba? Anong tingin nyo sa akin? Hayok na hayok? Nadidiligan pa naman ako. Charot! Hoy! Grabe! Diba? Nadidiligan. Nakakagawa pa naman tayo ng paraan para matupigan ang nanunuyong, alam mo yon, palaya ng Encantadia. O, diba? Akala nyo. Sa gamit ng mga, sa pamamagitan ng mga nagsusulputan, mga sunscreen. Sunscreen, ginamit yun.
Ang lagkit nun eh. Sinubukan ko yun, ang lagkit kaya nun, yung sunscreen. Nakakaloka. Pero ito na, mabalik muna tayo sa TV5 at ABS-CBN. Kasi marami nga nagsasabi na, so ngayon, nakikipag-usap na sila ulit because kailangan nyo talaga, 'di ba? Ibig sabihin nito, naramdaman talaga ng TV5 yung pagkawala at the same time business-wise, 'di ba, na baka kasi bumaba talaga ang sales dahil sa advertisement, 'di ba? Na kasi wala silang konkretong mailagay doon sa mga iniwan or inalisa ng ABS-CBN buhat ng matapos o i-terminate yung kanilang pagiging content provider sa TV5. Pero yun nga, gaya ng sinabi natin, kahit papaano nagkakaroon ng linaw yung dasal ng iba na sana magkaroon ulit. 'Di ba? Na magkaroon ulit ng chance na makapag-usap, na magkaayos kasi nga naman gaya ng sinasabi nila, no more network wars, 'di ba? Na para magkaroon din ng chance, 'di ba, na magkaroon ng trabaho yung ibang artista. Pero may mga nang-iintriga, 'di ba? Kasi nga naman, kaya ba siguro nakikipag-usap ang TV5? Kasi nga naman, yung hinuhulma na mga bagong batch ng artista under Media Quest ni Mr. Johnny Manahan is para magkaroon ng exposure sa ABS-CBN. Ganun po ba yun? 'Di ba? Yun lang naman ang chismis ng ibang mga netizens na, very good strategy. Makipagbati tayo, ganyan. Kasi para lahat ng artista na ating imomold under Media Quest, 'di ba, is magkaroon ng exposure to other platforms at the same time, 'di ba, is makagaan para sa kanila at mapabilis yung pagpo-promote kung sino man yung magiging homegrown artist nila. Ganun ba yun? Nakakaloka, 'di ba? Ang taba ng utak nung nakaisip nun, 'di ba? Parang 'di ba? Pero wala naman sigurong masama if ever, 'di ba? Kung totoo man 'yan na for Signal, 'di ba? Mas maraming content, wider ang reach, 'di ba? Na maihahatid ang mga dekalibreng programa, especially ABS-CBN, 'di ba? Kahit pa sabihin mo wala silang prangkisa, but still, 'di ba? Lahat bankables yung mga teleserye na kanilang mga ipinalalabas, 'di ba? Kaya mamayang gabi, mapapanood na natin ang The Alibi ni Kim Chiu at Paolo Abelino sa time slot na iniwan ng Batang Quiapo. Nakakaloka. Huwag na natin intragahin si Kim, 'di ba? Kung magbibigay na lang din natin yung suporta sa kanila kasi alam niyo naman basta Kim Chiu, 'di ba? Wala akong masabi kasi halos lahat ng teleseryeng kinabilangan ni Kim Chiu ay talaga nakaka-excite, na nakakaloka. Kaya, 'di ba, let's just support them, 'di ba? And happy naman din ako. Kung ano man yung detalye patungkol doon, wala naman pong sinabing detalye na partikular. Yung ating kinausap na reliable source patungkol sa pag-uusap nga ng TV5 at ng ABS-CBN, hindi ba? Baka naman nagkamustahan lang sila. Normal lang naman yun. 'Di ba? Kung natin bigyan ng kulay. Pero syempre, kung ang mga big boss na ang nag-usap-usap, 'di ba, ay malamang meron silang mga proyektong inaabangan or aabangan natin na muli nilang pagsasamahan. And that's a good news, 'di ba? Sabi tuloy ng ilan, kasi para magkaroon ulit ng ingay. Kasi nga yung Secret of Prague ni Andrea Brillantes at Enrique Hill, 'di ba? Parang oo, meron sila pero hindi masyado na pag-uusapan. 'Di ba? Ganun ba 'yun? Na nakakaloka. Syempre pag dumikit na ulit ang pangalan ng TV5 to ABS-CBN, madadrag, as in mapopromote yung teleserye ba? Magagaling naman ang mga artista yung nandoon, 'di ba? Blight, si Andrea Brillante, Enrique Hill, 'di ba? For sure tatangkilikin din naman 'yan. Hindi kagaya sa ABS-CBN kasi 'di ba, ang dami nakaabang. Yung nakaabang din pala yung teleserye ni Catherine Bernardo, James Reid, and Maha Salvador. 'Di ba? So, kaya siguro yun din, yung unang ulat natin kanina, kaya siguro pinagpaliban muna yung pagsalpak sa Sigabo. Kasi nga naman, ang daming naka-line up pa na nakakaloka. Well, malay ba naman natin, 'di ba, mapanood sa TV5 ang Sigabo? Why not? Kung isa ito. Kasi nga naman, 'di ba, isa rin naman sa talagang una na chismis nga na, 'di ba, nung umalis ang ABS-CBN sa TV5, nililigawan daw
ng TV5 si Coco Martin na wag umalis para manatili doon. Pero, 'di ba, ang chismis ay hindi rin pumayag daw si Coco Martin. Chismis lang naman yun, hindi ba? Pero yun na nga, sabi niya, oo nga, magbati na kayo para sa ikasasaya. O, diba? Dapat bati-bati tayo. Para lahat tayo masaya. O, diba? Diba? Huwag maniwala sa mga fake news ng mga netizen. Pinag-uusapan kasi na kahit fake news, pinopost parang, oo nga, diba, Adel? Diba? Na nakakaloka yun. Sabi naman ng isa, hindi po si Gabby Lopez at Manny Pangilinan, si Gabby Concepcion at Manny Pacquiao. Hoy! Grabe ka talaga! Ba't na naman ang damay ka na naman ng ibang pangalan? Di ko talaga na-skip kapag di ko po kayo napapakinggan, Kapitan. Salamat, Yumi, Claire De Los Santos, diba? Pero yun na nga, yun pa lang naman yung ating nakumpirma na totoong may pag-uusap sa pagitan ng TV5 at ABS-CBN. Yung detalye po, hindi po, kumbaga parang wala pong nailathal. Nailathala! Diba? Ang ating kausap na reliable source na nagsabing, alam mo yun, basta yun lang. Tinanong ko lang naman sinagot niya ako na, yes, meron. O, diba? So, ibig sabihin, it's a good news, diba, for everyone. Habang inaagaw na naman ako ng South China Sea, ang aking, alam mo yun, signal ng lalamunan. Diba? Pero kung ano man din yan, maging happy na lang din tayo, diba? Ulitin ko, mamayang gabi na po magsisimula ang The Alibi ni Kim Chiu at Paolo Abelino sa Kapamilya Channel A to Z at All TV, I think. Diba? Na mapapanood natin. Sana makapag-promote sila dito, no? Diba? Para masaya lang. Diba? Kaya nga naman, diba? To Kim Chiu, to Paolo Abelino, yan. Bukas po ang ating programa para po ma-promote natin ang inyong magandang alibi. Ay, diba? But anyways, ako mga panggayan po muna ang ating chikahan on a Monday morning. Magkakita na naman tayo para sa isang umatigabong chikahan na daladala na nag-iisa ng bakla. Oo. Ako po si Kapitana Sisa at ito ang Bakla Siya! Woo! Hello po sa inyo lahat. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, energy!